Umapila naman ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na dagdagan ang Emergency Repatriation Fund at Action Fund ng ahensya. Higit kasi nila itong kailangan at dulot na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ang iba pang detalye sa report ni Jap Regala live mula sa Batasang Pambansa. Jap. Yan kasabay ng pagtalakay sa proposed budget ng Department of Migrant Workers sa Kamara, itinuturing ng mga mambabatas ang mga OFW bilang mga makabagong bayani. Bayani ng ating panahon. It is therefore our responsibility to ensure that when they leave our shores to build a better future for their families, they know that the Philippine government will always stand behind them. Ganyan inilarawan ng mga mambabatas ang mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho abroad para sa kanilang pamilya at kinabukasan. Ito'y kasabay ng pagsalang ng Department of Migrant Workers sa pagdinig ng Committee on Appropriations sa Kamara ngayong araw. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, aabot sa 12,000 mga OFW ang napauwi ng ahensya sa bansa sa kasagsagan ng kaguluhan sa Middle East. In tandem with the OWA, Admin PY and the team at OWA, ay 12,000 ang napauwi, nangangailangan ng tulong na makauwi sa tinatawag na theater of operations, armed operations, military operations nung hidwaan. 7 bansa po ang nasasangkot dito, 12,000 nakauwi. At dun sa mga hindi nakauwi, higit kumulang 20,000 naman po ang nabigyan ng financial assistance. Ayon kay DMW Undersecretary Dominic Nicky Rubia Rutay, aabot sa higit 11 billion pesos ang proposed National Expenditure Program ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. So the DMW SNEP for FY 2027 is 11.616 billion. The budget allocated to the Office of the Secretary is 7.267 billion, and each attached agency OWA is 4.349 billion. Mas mababa ito ng 26 billion pesos kaysa sa naunang proposal ng ahensya sa Department of Budget and Management. Mas mababa rin anya ang proposed NEP ng ahensya kumpara sa itinalagang budget ng ahensya sa 2026 General Appropriations Act na aabot sa 11.745 billion pesos. Mas mababa ito ng 129 million pesos na proposed budget ng ahensya para sa susunod na taon. Hiling naman ni OWA Administrator PY Kaunan na madagdagan ang Emergency Repatriation Fund ng OWA. Higit kasi anya itong kailangan ng ahensya dulot na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Unang-una pong gusto naming ilapit po sa Kongreso dahil napaka-importante po nito. Minsan po may taon na hindi ho ito ma-utilize. Nagpapasalamat ho tayo kung hindi ho ito ma-utilize. Ibig sabihin ho, walang digmaan, walang pandemya, walang masamang nangyayari. Ngunit may taon katulad ng taong ito na on the part of the ERF of OWA po, we are running already on the supplemental na hiningi po naming additional 700. Including po yung lahat po ng kumbaga po na-utilize na, nasa 1.7 billion na po dahil ho sa nagyaring digmaan sa rehiyon. At ito po ay inaasahan namin na sana po ay mabigyan po kami ng additional budget sa Emergency Repatriation Fund. Kinwestiyon din ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula ang ilang ulat ng mabagal umanong proseso ng pagtulong ng DMW sa mga napauwing mga OFW. Ayon kay Secretary Kakdak, nagbigay na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng suporta para sa mga OFW na na-repatriate. Sa ngayon, naubos yung 2 billion but as Yusek Nikki mentioned, no less than the President himself on June 23rd announced ay 3 billion peso. Hinigitan pa ni Pangulo yung 2025 budget. If it was 2 billion in 2025 as set in the 2026 GAA, sabi ni Pangulo, ang supplemental nyo 3 billion. So, ongoing po ang distribution, rest assured. We post these naman po, at least some of the releases on our Facebook page just to make our people know that the releases are ongoing. Nagpahayag naman ng pagsuporta si Agimat Party List Representative Brian Revilla sa pagbibigay ng dagdag na budget para sa Action Fund at ERF ng DMW at OWA.
Anya, vital ito para sa agarang pagtulong ng mga ahensya sa mga na-repatriate. Po dapat suportahan po talaga natin ang pagtaas po ng Action Fund at ng ERF ng departamento ng DMW at kita din po natin sila po ang mga frontliners, sila po ang sumasagot sa mga saklolo ng ating mga kababayan dyan po sa gera po na kinaharap natin sa Middle East. Samantala, inihiling naman ng OWA sa komite ang aabot sa 565 million pesos na dagdag budget para sa ERF ng ahensya, kung saan agad naman na nagpahayag ng buong suporta ang mga mambabata sa komite. Bien? Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.